Ang balita, patay ang isang binatilyo matapos hangpasin ng payong sa ulo sa loob ng isang mall sa Quezon City. Kwento po ng mga kaklase ng binatilyo na pagbintangan lang daw ng dalawang suspect ang biktima na kumukursunada umano sa kanila. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Walang bakas na masasangkot sa gulo ang magkakaklase nang una silang makuna ng CCTV pagpasok sa main entrance ng shopping mall. Kasama sa grupo ang 14 anyos na si Jerwin James Dizon. Pero pagsapit ng grupo sa bahaging ito ng ground floor ng establishmento, ang pamamasyal na haluan na ng gulo. Sa video makikita ang paupong bumagsak si Dizon. Hindi nahagip ng rotating CCTV camera ang aktual na krimen. Pero batay sa investigasyon ng QCPD, pinukpok umano sa ulo ng nakabangga ang grupo ang biktima, kaya ito nalugmok. Naisakay pa sa wheelchair ang biktima at nadala pa sa pagamutan. Nakomatose ng ilang araw at kahapon, tuluyan ang pinawian ng buhay, sanhi ng pamumuo ng dugo sa utak at cardiopulmonary arrest. Na-recover sa crime scene ang payong na ipinampukpok ng mga suspect. Nabali at humiwalay ang hawakan nito dahil ito raw ang tumama sa ulo ng biktima. Bakit ganun? Parang aso lang na pinatay yung anak ko. Mabilis na nadakip ng mall security ang nasa likod ng krimen na sina Kevin Trinidad Ramirez at Nathaniel De La Torre, kapwa 19 anyos. Nakapiit na sila ngayon sa QCPD Station 7. Tumanggi silang magbigay ng pahayag pero batay sa investigasyon at sa kwento ng mga kaklase ni Dizon, napagbintangan ng mga suspect ang biktima na kumukursunada umano sa kanila. Maliliit po yung mga bata. Siya matanda na po siya, 19 years old na po siya. Okay. Yung mga bata, 14 lang. Humingi pa raw ng sorry ang biktima kina Ramirez at De La Torre. Patunay raw ang kuwang ito ng CCTV habang nagkukumpulan ang grupo ng mga suspect at biktima. Pero nauwi pa rin ito sa gulo. May tinatawagan siya. Tapos maya-maya po, di okay na, nakapagkamay na. Uuwi na po sila, masaya po silang naglalakad. Bigla na lang pong may sumulpot na lalaki na may narinig po sila na eto ba? Tapos sabay mura po ng malakas at palo po sa ulo ng anak ko. Lubos daw na masakit para sa mga magulang ng biktima na tuluyang mawalay ang bunsong anak. Pero lalo kumukurot sa kanilang puso na namatay ito ng walang kapararakan. Patas na investigasyon at ustisya ang nais kayong makamit ng pamilya ng biktima. Napakasakit para sa ama na makita yung anak mo na naghihirap, di ba, sir? Pero mas masakit na makita mo sa kulungan yung mga suspect na tinatawaan ng kapa. Emil Sumangil ang inyong saksi. Samantala, isang lalaki na may autism ang binugbog at iginapos pa ng mapagkamalang magnanakaw sa isang bahay sa Quezon City. Saksi si Ian Cruz. Sugat sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 18 anyos na binatang ito matapos umanong kuyugin ng ilang lalaki. Iginapos pa raw nila ang mga kamay ng binata matapos mapagkamalang magnanakaw nang pumasok ng wala umanong paalam sa isang bahay sa Ramos Compound sa barangay Pasong Tamo, Quezon City nitong Martes. Huli na raw ng mabatid ng mga residente na may autism ang binata. Wala po siyang inanong kinukuhang gamit doon o anuman. Nagtataka nga po ako bakit nila ginapos ng gano'n na parang hayop naman ginawa nila sa anak ko. Inihain na ng pamilya ng biktima sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa anti-child abuse law laban kina Nesto Ramos sa tiyuhin nitong si Cardo at pisang si Rogelio. Sinadya ng GMA News ang lugar kung saan nangyari ang umano'y panggugulpi pero hindi kami hinarap ng may-ari ng bahay na si Nestor. Ang isa sa mga inireklamo na si Cardo ang humarap sa amin. Kwento niya, nakapanik daw sa ikalawang palapag ng bahay ang binata at naghalughog. Pumasok pa umano ang binata sa isang silid at nang mahuli siya, nanlaban umano ang binata at nagtangka pa raw manakit gamit ang isang map. Inaawat ko kasi yung mga tao eh. Pag pinabayaan ko ito, pinawalan ko yung tao, tatakbo. Hahabulin ng mga tao yan, baka pagbabato yung pag-aatawin. Dahil ang alam nila, magnanakaw talaga, tumakit ng bahay. Kaya sabi ko, sige, itali nyo na lang para hindi tumakbo. Nung matali na, naawat namin tao. Tinatayang 5 hanggang 10 minutong lakaran ang layo ng tirahan ng binata mula sa pinasok niyang bahay. Kwento ng kanyang ina, nakalabas ng bahay ang anak nang may sundan umanong kakilala na sakay ng isang motorsiklo. Naiulat na ng pamilya ng binata sa Autism Society Philippines o ASP ang insidente. Ayon naman sa ASP, may tungkulin din ng mga kaanak ng mga may autism na bantayan silang maigi. Sa mga batang mas nangangailangan ng supervision, talagang kailangan niya na palaging nakabantayan at doon naman sa mga pwedeng sanay at ipapaliwanag yung mga issue.
Layon ngayon ng ASP na lawakan pa ang pagbibigay ng kaalaman ukol sa autism upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Kakalungkot, sana hindi lang po naman sa taong with autism or with disability, para po sa lahat, hindi po tayo dapat maging ganun ang reaction. At ito po para sa amin, organisasyon, isa ulit call for action that we have to intensify yung aming public awareness campaign. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakipag-ayos naman si Senadora Miriam Defensor Santiago sa grupong Down Syndrome Association of the Philippines na nagalit po sa kanya dahil sa hindi raw tamang paggamit niya ng salitang mongoloid sa isang forum. Saksi si Tricia Zafra. Ay subukan ko na lang na mag-self-censorship na lang ako. Sa huli, nagpakumbaba si Senadora Miriam Defensor Santiago sa grupong Down Syndrome Association of the Philippines o DSAPI. Ikinasama ng loob ng grupo ang paggamit ng senadora ng salitang mongoloid sa isang forum para tukuyin ang mga di umano'y kumakalaban sa kanya. I tell my enemies, stop molesting me, you mongoloids. Paliwanag dito ni Santiago. Hindi ko inimento yan. Naalala ko lang yan sa libro na nanalo ng Pulitzer Prize because it was thought to be very, very funny. So it was really meant in a funny context. Pero dito nakakatawa para sa DSAPI. Muntik na nga raw silang magsampa ng reklamong paglabag sa Magna Carta for persons with disabilities laban kay Santiago. Words like mongoloid, words like retarded are not supposed to be used anymore to describe anybody because it's offensive. The term mongoloid has been from the United Nations. In 1958 they've already worked on the fact that they're not going to use that anymore. Itong karapatan ko magsalita ay protektado sa ating saligang batas. Ang batas ay kamukha ng batas on libel na kung general lang ang lengguwahe mo at wala ka namang tinutukoy, wala namang libel. Pero sa huli, at ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, nagkaayos ang magkabilang panig kasunod na rin ng ipinadalang liham ng senadora. Ako naman ay magulang at naintindihan ko na hindi naman sa gusto niyong makipag-away tayo, kung hindi gusto lang ninyong tangkilikin ang mga anak ninyo, kaya makipagkaibigan na lang tayo dahil naliwanagan naman na kayo. For us, I think that is sufficient and we appreciate the gesture of the senator. If only society can be more open to it and giving them a chance, I think they do have a purpose and they do serve a purpose in society. Tricia Zafra, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, huli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang janitor ng mga padala sa PhilPo sa Pasay. Inamin po ng suspect ang krimen pero giit niya, inutusan lang daw siya ng 2 empleyado na magnakaw. Saksi si Julio Segovia. Sa videong nakuna ng PhilPo sa Pasay City hapon itong Martes, kitang abala sa paglilinis ang janitor na nakilalang si Rolando Magudayaw sa loob ng express mail service kung saan ibinabagsak ang mga padala. Ang hindi alam ng janitor, sinadya siyang sundan ng CCTV operator dahil daw sa ilang reklamo na tanggap ng opisina laban sa kanya. Sa CCTV, palinga-linga pa ang janitor habang nagwawalis. Hinayaan muna niyang dumaan ang isang babaeng empleyado bago tsumempo. Nang akalang wala nang nakatingin, kitang may kinuha siyang package sa bulto ng mga padala at agad isiniksik sa sako ng basurang dala rin niya. Doon na raw sinita ng mga opisyal si Magudayaw na empleyado ng isang janitorial services agency. Pinatasan ko yung aking na i-monitor yung mga movement nila dito sa loob. And luckily naman, nung mangyari yun, tiyempohan na nandun. So nasa kote agad namin siya. Inamin naman ni Magudayaw ang kanyang ginawa. Pero iginiit niyang may nag-utos lang daw sa kanyang 2 empleyado ng PhilPost para gawin ito. Kinasuhan na ng qualified theft si Magudayaw. Lahat po ng nakakuha namin pera, binibigay ko doon. Pero pag bari-bari lang po binibigay sa amin. Hindi ko nga alam magagawa eh. Yung mayari ng package po, sana po maawa po kayo. Sana yung urong na lang yung demanda sa akin. Hindi ko naman ginustuhan po yun. Sorry po talaga. Pero para kay Elena galit, na siyang tatanggap sana ng package mula sa kanyang anak sa Japan. Bigyan na lang natin siya ng leksyon na kung tuloy mo na lang.
Paano kung pamimiyasanin natin yun, di ganun ang ganun, di ba? Sa ngayon, hindi muna mababawi ang package dahil gagamitin pang ebidensya sa korte. May 40 CCTV cameras ang nakakalat sa loob at labas ng Central Mail Exchange Center dito sa Pasay City para manmanan ang kilos at galaw ng mga trabahador at empleyado ng PhilPost. Pero hindi raw ito sapat kaya humihingi pa sila ng dagdag na security cameras. Paiimbestigahan naman ng PhilPost ang paratang ng suspect na 2 empleyado ng postal office ang nag-utos sa kanyang magnakaw. Muli namang paalala ng PhilPost sa publiko, bawal talagang magpadala ng pera sa pamamagitan ng koryo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Bagong patakaran ang ipinatupad ng pamahalaan patungkol sa disaster management matapos sa lantay ng Bagyo Sedong ang ilang lugar sa Mindanao. Ngayong taon, ipinatupad na rin ng DepEd ang bago nitong programang K-12, kung saan 2 taon ang idinagdag sa pag-aaral. Balikan po natin ang ilan sa mga bagong polisiya ng Administrasyong Aquino sa Saksi Special Report. Disyembre nitong nakaraang taon, trahedyang sumambulat sa mga residente ng Cagayan de Oro City ang delubyong dala ng malalakas na ulan ng Bagyong Sendong. Ang ilang lugar sa Iligan City naman, animoy nabura sa mapa. Saan man lumingon, nakapanlulumo ang mga tagpong nasaksihan sa Iligan. Mahigit 1,200 residente ang iniwang patay ng Bagyong Sendong. Kaya naman binatikos ng ilan ng Pangulo matapos kumalat sa social networking site ng Twitter na dumalo siya sa Christmas party ng Presidential Security Group sa gitna ng kalamidad. Kinabukasan, tumulak naman agad ang Pangulo sa mga nasalantang lugar. Hindi ito ang unang beses na napulaan ng Pangulo sa panahon ng kalamidad. Noong nakaraang Oktubre, pinatutsadahan siyang di raw naramdaman ang kanyang presensya sa mga binahang lugar sa Central Luzon. Meron talaga naghahanap buhay sa criticism sa akin eh. Kasi nung dumalaw ako sa Marikina at Malabon, naalala mo nag-criticize sila, bakit naman ako dumadalaw doon nagpapapogi. Nung hindi naman ako nakita, nasan ako? So, mahirap po talaga maging manananggal, nakalahati na katawan ko, dadalaw, kalahati hindi. Para maiwasan ang sakuna dulot ng masamang panahon, inaprubahan ng Pangulo ang Executive Order No. 66 na nagbibigay kapangyarihan sa mga local government unit na magsuspinde ng klase. Pero, nagdulot ito ng kalituhan kamakailan nang bumuhos ang malakas na ulan at bumaha pa kahit walang bagyo. Ilang lungsod sa Metro Manila ang di agad nakapag-anunsyo ng class suspension. Pero di lamang ang isyong ito ang sumalubong sa mga estudyante ngayong school year. Simula nitong Hunyo, ipinatupad na ng DepEd ang programa nitong K-12 kung saan compulsory na ang kinder at may dagdag na 2 taong pag-aaral. Ibig sabihin, ang mga papasok bilang first year high school tatawagin ng grade 7 at magtutuloy-tuloy hanggang grade 12. Pero tanong ng ilang grupo, napapanahon ba ang pagpapatupad ng K-12 gayong problema pa rin ng maraming public school ang kakulangan sa mga silid-aralan at iba pang pasilidad? Ang iba pang mga estudyante inilipat sa home study program ng DepEd dahil siksika na sa mga silid-aralan. Nagkaroon ng dagdag na 1.6 million enrollees sa kindergarten, pero hindi naman nagtayo ng mga classroom. No? Kaya ngayon, may mga schools, triple shift ang kanilang kinder. Sagot naman ng DepEd, ang extraordinary ay yung mga tinatawag natin na taong-taong problema ay karamihan dito ay nasolusyon na at ang iba ay meron ng solusyon, ginagawa na. Pangako pa ng palasyo sa loob ng 2 taon, ganap na raw na mapupunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa tulong ng public-private partnership na ilulunsad ng DepEd at ng mga lokal na pamahalaan. Nasaksihan ang 2 taon ng pamumuno ni Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng mga bagong polisiya sa disaster management, gayon din sa edukasyon. Pero kung ganap itong magtatagumpay para sa ikabubuti ng lipunan, nakasalalay sa maayos at epektibong implementasyon. Para sa Saksi, Joseph Morong nag-uulat.